Mabuhay mga ka-tips! Welcome sa ating panibagong video na siguradong magpapabago sa pananaw mo sa hawak mong pera. Marami sa atin ang pagod na sa cycle ng trabaho, sweldo, gastos, pero naisip mo ba kung ano ang tunay na pinagkaiba ng taong may ipon sa walang ipon? Ngayong araw, hihimayin natin ang 5 praktikal na aral na magsisilbing gabay mo para tuluyang makawala sa hirap. Napaka-importante na tapusin mo ang video na ito hanggang dulo dahil sa huling bahagi, tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing susi sa iyong financial freedom. Huwag itong palampasin dahil ito ang magtuturo sa iyo kung paano maging tunay na malaya. Bago natin simulan, paki-like naman ang video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1, ang mindset ng pay yourself first. Napansin mo ba na tuwing sasapit ang payday ay parang magic na nawawala agad ang pera mo pagkatapos magbayad ng kuryente, tubig at utang? Maraming Pinoy ang biktima ng maling formula kung saan ang natitira lang pagkatapos ng lahat ng gastos ang itinuturing na ipon. Pero ang totoo ay madalas zero ang natitira sa atin. Ang modernong diskarte na dapat nating matutunan bilang mga ka-tips ay ang pagbaligtad sa nakasanayan nating sistema sa pamamagitan ng pagtatabi na agad para sa sarili bago pa man mahawakan ng iba ang kinita natin. Isipin mo na ang sarili mo ang pinakaimportanteng kumpanya na dapat mong bayaran dahil ikaw ang nagpagod at nagpuyat para makuha ang sweldo na yan. Kaya hindi dapat puro bills lang ang nakikinabang sa pinaghirapan mo sa buong buwan. Ang konkretong paraan para magawa ito ay ang pag-apply ng 10 to 20% rule, kung saan automatic mong ibabawas ang halagang ito sa iyong gross income sa sandaling pumasok ito sa account mo. Kung ikaw ay sumasahod ng 15,000 pesos sa isang buwan, ay dapat mayroon kang automatic na 1,500 to 3,000 pesos na itatabi bago ka pa bumili ng kahit anong kape o magbayad ng kahit anong subscription. Huwag mong hintayin na matapos ang cut-off bago ka mag-ipon dahil laging may lilitaw na bagong bayarin o bigla ang sale na ubos sa budget mo kung hindi mo ito ihihiwalay agad. Sa ganitong paraan ay mapipilitan kang pagkasyahin ang natitirang 80% sa iyong mga necessities at dito magsisimulang magbago ang takbo ng iyong financial life. Para hindi ka matukso na gastusin ang naitabi mo, ay kailangan mong gumamit ng separate bank account na walang debit card o kaya ay itago mo ang passbook sa lugar na mahirap abutin para hindi mo ito madaling ma-withdraw sa tuwing makakakita ka ng magandang deal online. Sa panahon ngayon ay napakadali na mag-open ng digital banks na nagbibigay ng mataas na interest rate. Kaya mas mainam na doon mo ilagay ang iyong pay yourself fund para habang natutulog ka ay kumikita rin ng kaunti ang pera mo. Iwasan mong isama ang ipon mo sa account na ginagamit mo pang gastos sa araw-araw dahil kapag nakikita ng mata mo na malaki pa ang balance mo ay nagkakaroon ka ng false sense of security na marami ka pang perang pwedeng lustayin. Ang disiplina sa paghihiwalay ng pera ang pinakamahalagang step para hindi ka maging one-day millionaire na pagdating ng pet sa tres ay wala na namang pambili ng bigas. Kailangang labanan ang mindset na deserve ko ito mentality tuwing payday, lalo na kung ang ibig sabihin nito ay paggastos ng perang wala ka pa naman talaga para lang sa pansamantalang saya. Ang tunay na pagmamahal sa sarili ay hindi yung pagbili ng mamahaling gamit para lang magmukhang mayaman sa social media, kundi ang pagbibigay sa sarili mo ng security para sa kinabukasan. Isipin mo na ang bawat 500 piso na naitatabi mo ngayon ay isang hakbang patungo sa buhay na hindi mo na kailangang mangutang tuwing may emergency o tuwing gipit ang sitwasyon. Ang pay yourself first ay hindi tungkol sa pagiging madamot, kundi tungkol sa pagiging matalino at paghahanda para sa mas malaking goals mo sa buhay tulad ng pagpapatayo ng sariling bahay o pag-alis sa pagiging empleyado balang araw. Simulan mo sa maliit na halaga kung hindi mo pa kaya ang 20% dahil ang pinakaimportanteng part dito ay ang pagbuo ng habit at hindi ang laki ng amount sa simula. Kahit 50 pesos or 100 pesos lang yan, basta consistent ka tuwing sa sahod, ay unti-unting lalaki ang confidence mo sa paghawak ng pera at makikita mo na kaya mo palang mabuhay kahit hindi mo nagagastos ang buong sweldo mo. Kapag naging automatic na sa system mo ang pagbabayad sa sarili mo muna, ay mapapansin mo
na mas magiging malikhain ka sa pagtitipid sa ibang aspeto ng buhay mo para lang mapanatili ang iyong ipon. Ito ang tunay na sikreto ng mga taong may ipon dahil pinahalagahan nila ang kanilang future self kaysa sa pansamantalang luho na mabilis lang namang mawawala ang value pagkalipas ng ilang linggo. Aral 2. Pagkakaiba ng need sa want at ang 48-hour rule. Sa mundo natin ngayon na punong-puno ng mga online sale at mga nakakaakit na advertisements sa social media, napakahirap ng tukuyin kung ano ba talaga ang kailangan natin kumpara sa gusto lang natin. Bilang mga katips, madalas tayong madala sa bugso ng damdamin lalo na kapag nakita nating naka-discount ang isang item o kaya naman ay dahil nakita nating binili ito ng ating kapitbahay o kaibigan. Ang modernong diskarte upang hindi maubos ang iyong ipon sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga ay ang pag-unawa na ang needs ay ang mga bagay na hindi tayo mabubuhay ng maayos nang wala ito tulad ng pagkain, upa sa bahay, kuryente at gamot. Samantalang ang wants ay yung mga bagay na nagbibigay lang sa atin ng panandaliang saya o comfort pero kaya naman nating ipagpaliban o hindi bilhin tulad ng bagong labas na smartphone, mamahaling kape o pang-apat na pares ng sapatos na hindi mo naman laging nasusuot. Ang pinaka-epektibong tool na pwede mong gamitin sa tuwing nakakaramdam ka ng pangangailangang bumili ay ang tinatawag nating 48-hour rule na isang subok at legit na paraan para iwasan ang impulse buying. Sa tuwing makakakita ka ng isang bagay na gusto mong i-check out sa iyong shopping app o bilhin sa mall, pigilan mo muna ang iyong sarili at maghintay ng 2 buong araw bago mo ito tuluyang bayaran. Mapapansin mo na pagkalipas ng 48 hours, ang matinding excitement na naramdaman mo noong una ay unti-unti nang nawawala at mas nagiging malinaw na ang iyong isip kung kailangan mo ba talaga ito o nadala ka lang ng emosyon. Ang simpleng paghihintay na ito ay makapagliligtas sa iyo mula sa pagsisisi sa huli dahil madalas ay marerealize mo na hindi naman pala ito priority at mas mabuting ilagay na lang ang perang iyon sa iyong savings account. Dapat din nating bantayan ang tinatawag na lifestyle creep kung saan habang tumataas ang ating kinikita sa trabaho o business ay pilit din nating itinataas ang ating standard of living kahit hindi naman kailangan. Halimbawa, kung dati ay kontento ka na sa pagbabaon ng pagkain sa opisina, ngayong tumaas ang sweldo mo ay parang nararamdaman mo na dapat ay palagi ka nang kumakain sa labas o nagpapadeliver ng pagkain. Ang ganitong mindset ay isang trap dahil kahit gaano pa kalaki ang kitain mo, kung hindi mo pipigilan ang pagtaas ng iyong wants, mananatili kang walang ipon at laging gipit sa pera. Ang praktikal na paraan para labanan ito ay ang pananatili sa iyong simpleng lifestyle kahit may extra income ka na. At ang dagdag na kinitang ito ay ituring mo na lang na bonus para mapabilis ang pag-abot mo sa iyong financial goals sa halip na gastusin sa mga bagay na magpapasikat lang sa ibang tao. Isa pang mabisang paraan para maging matalino sa paggastos ay ang pag-convert ng presyo ng isang item sa bilang ng oras o araw na kailangan mong itrabaho para lang mabili ito. Kung ang isang sapatos ay nagkakahalaga ng 5,000 pesos at ang daily rate mo ay 1,000 pesos, tanungin mo ang sarili mo kung sulit ba ang 5 araw na pagod, puyat at stress sa trabaho para lang sa sapatos na iyon. Kapag nakita mo ang halaga ng isang bagay base sa iyong effort at oras, mas nagiging maingat ka sa pagbitaw ng pera dahil alam mo kung gaano kahirap kitain ang bawat sentimo na hawak mo. Ang pagpili sa needs kaysa sa wants ay hindi pagpapakasakit sa sarili kundi isang paraan ng pagpapakita ng respeto sa iyong pinaghirapan at pagpapahalaga sa iyong kinabukasan na mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay na naluluma rin naman. Huwag kang matakot na tumanggi sa mga aya ng barkada o sa mga social pressures kung alam mong labas na ito sa iyong budget para sa buwan na iyon. Maraming Pinoy ang naghihirap dahil sa takot na mapag-iwanan o dahil sa hiya na sabihing wala silang budget para sa isang mamahaling lakad o outing. Ang tunay na kaibigan at ang mga totoong ka-tips ay maiintindihan ang iyong layunin na mag-ipon at hindi ka huhusgahan kung mas pipiliin mong mag-save kaysa gumastos para lang makisama. Tandaan mo na ang social media ay puro highlights lang ng buhay ng ibang tao at hindi mo kailangang makipagsabayan sa kanila para lang maging valid ang iyong tagumpay.
Sa huli, ang pagkakaroon ng malaking ipon at financial freedom ang magbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan at peace of mind na hindi kayang ibigay ng anumang branded na gamit o pansamantalang luho. Aral 3. Pagbuo ng emergency fund at ang shock absorber ng buhay. Ang pagkakaroon ng ipon ay hindi lamang para sa mga pangarap na bakasyon o bagong gamit, kundi nagsisilbi itong iyong proteksyon o shock absorber sa tuwing hahampasin ka ng mga hindi inaasahang pagsubok sa buhay. Bilang mga katips, alam nating hindi natin kontrolado ang bukas, kaya napakahalaga na mayroon tayong nakahandang pondo para sa mga biglaang gastusin tulad ng pagkakasakit ng isang miyembro ng pamilya, pagkaka-layoff sa trabaho o mga malalaking sira sa bahay. Ang emergency fund ay ang iyong sandata para hindi ka mapilitang mangutang sa mga lending apps o sa mga taong nagpapaputong ng mataas na interes na lalong magbabaon sa iyo sa kahirapan. Isipin mo ito bilang isang insurance na ikaw mismo ang nag-iipon para sa iyong sarili upang magkaroon ka ng kapanataganigan ng loob kahit anong bagyo pa ang dumating sa iyong buhay. Ang standard na layunin sa pagbuo ng emergency fund ay ang makaipon ng halagang katumbas ng 3 months to 6 months ng iyong monthly expenses upang masiguro na makakatayo ka pa rin kahit mawalan ka ng income. Halimbawa, kung ang kabuuang gastos mo sa isang buwan para sa pagkain, renta, kuryente at iba pang bayarin ay 20,000 pesos, dapat ay mayroon kang target na 60,000 to 120,000 pesos na nakatabi. Maaaring mukhang malaki itong halaga sa simula at tila mahirap abutin, pero ang susi rito ay ang pagsisimula ng paunti-unti at ang pagiging consistent sa paghuhulog hanggang sa mabuo mo ang iyong safety net. Kapag mayroon kang ganitong pondo, hindi ka agad magpapanik o mawawalan ng diskarte sa oras ng krisis dahil alam mong mayroon kang perang magagamit habang hinahanapan mo ng solusyon ang iyong problema. Napakahalaga na ang iyong emergency fund ay nakalagay sa isang lugar na madali mong makukuha o tinatawag nating liquid, pero hindi naman masyadong accessible para hindi mo basta-basta magastos sa mga hindi tunay na emergency. Ang mga modernong digital banks ay mainam na paglagyan nito dahil kadalasan ay nagbibigay sila ng interest rates na nasa 4% to 6% per year na mas mataas kaysa sa mga traditional bank accounts. Sa ganitong paraan, habang ang pera mo ay naghihintay lang para sa oras ng pangangailangan, ay hindi rin ito masyadong kinakain ng inflation dahil lumalago ito kahit papaano. Siguraduhin mo lang na mayroon kang separate account para dito at huwag mong pagsasamahin ang iyong emergency fund sa iyong daily spending account para hindi ka na malito kung magkano na ba talaga ang iyong naitabing proteksyon. Dapat mo ring lagyan ng malinaw na definisyon kung ano ba talaga ang maituturing na emergency upang hindi mo magalaw ang iyong pondo sa mga maling dahilan. Ang tunay na emergency ay yung mga sitwasyong hindi maiiwasan at nangangailangan ng agarang pondo para sa kaligtasan o para sa pagpapatuloy ng iyong kabuhayan, tulad ng biglaang pagpapaospital o pagkasira ng iyong computer na ginagamit sa trabaho. Ang isang malaking sale sa mall o ang paglabas ng bagong modelo ng paborito mong brand ng sapatos ay hindi kailanman maituturing na emergency at hindi dapat pagkunan ng iyong safety fund. Ang pagkakaroon ng disiplina na huwag galawin ang banal na ipon na ito ay isang test ng iyong character at ng iyong dedikasyon na protektahan ang iyong pamilya mula sa posibleng pagkagutom o pagkakabaon sa utang. Sa huli, ang emergency fund ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na makapili ng maayos at hindi basta-basta sumunod sa gusto ng iba dahil lang sa kailangan mo ng pera. Kung ikaw ay may sapat na ipon, mas malakas ang loob mong iwanan ang isang toxic na trabaho o lumayo sa mga sitwasyong hindi maganda para sa iyong mental health dahil alam mong hindi ka agad magugutom bukas. Pinuputol nito ang cycle ng panghihiram sa iba na madalas ay nagiging sanhi ng awayan sa pamilya o sa mga kaibigan kapag hindi agad nakakabayad. Ang pagbuo ng iyong emergency fund ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong sarili dahil ito ang pundasyon ng iyong financial freedom at ang susi para makatulog ka ng mahimbing gabi-gabi nang walang inaalalang baka sakali. Aral 4. Pagpapaanak ng pera at investing for the future. Kapag nakabuo ka na ng sapat na emergency fund, hindi dapat tumitigil ang iyong paglalakbay sa pag-iipon lang,
dahil ang pera na nakatago lang sa ilalim ng kama o sa regular na savings account ay unti-unting nawawalan ng halaga dahil sa inflation. Bilang mga modernong ka-tips, kailangan nating matutunan kung paano papaanakin ang ating pinaghirapan para hindi lang tayo ang nagtatrabaho para sa pera, kundi ang pera na mismo ang nagtatrabaho para sa atin. Ang investment ay hindi lang para sa mga mayayaman o sa mga eksperto sa finance. Ito ay para sa bawat Pilipino na nagnanais na lumago ang kanilang assets sa paglipas ng panahon. Ang susi rito ay ang pag-unawa sa power of compound interest, kung saan ang iyong kinikita ay muling kumikita ng interes hanggang sa mag-snowball ito at maging isang malaking pondo na kaya kang buhayin kahit hindi ka na nagtatrabaho ng husto. Isang napakagandang halimbawa ng safe at legit na investment para sa ating mga kababayan ay ang Pag-ibig MP2 o Modified Pag-ibig 2 Savings Program na pinapatakbo ng ating gobyerno. Dito ang iyong pera ay nakalagay sa isang 5-year term investment na nagbibigay ng mas mataas na dividends kumpara sa mga karaniwang bangko, at ang pinakamaganda rito ay tax-free ang kikitain mo at government-guaranteed ang iyong principal. Kung maglalagay ka ng kahit 2,000 pesos bawat buwan ng consistent, makikita mo pagkalipas ng 5 years na mas malaki ang mabalik sa iyo kaysa sa kabuuang inihulog mo dahil sa compounding dividends nito. Ito ay isang practical na paraan para sa mga nagsisimula pa lang dahil hindi mo kailangan ng malaking capital at sigurado kang hindi basta-basta mawawala ang iyong pinaghirapang ipon. Bukod sa mga government programs, maaari mo ring pag-aralan ang pag-invest sa mga dividend-paying stocks o kaya ay sa mga real estate investment trusts o REITs na nagbibigay ng bahagi ng kanilang kita sa mga shareholders. Sa modernong panahon, maaari ka na ring mag-invest sa pamamagitan ng mga digital platforms at apps na nag-aalok ng access sa stock market o mutual funds sa halagang as low as 1,000 pesos. Ang mahalaga rito ay huwag kang tatalon sa isang investment dahil lang sa uso o dahil sa pangako na dodoble ang pera mo sa loob ng isang linggo. Ang totoong investment ay nangangailangan ng pasensya at oras para lumago. Iwasan ang mga get-rich-quick schemes na madalas ay nauuwi sa scam dahil ang tunay na pagpapaanak ng pera ay parang pagtatanim ng puno na kailangang alagaan at diligan bago mo mapakinabangan ang mga bunga nito. Kailangan mo ring matutunan ang konsepto ng diversification o ang hindi paglalagay ng lahat ng iyong itlog sa isang basket upang maprotektahan ang iyong pondo mula sa hindi inaasahang pagbaba ng market. Maaari mong hatiin ang iyong investment sa iba't ibang aspeto gaya ng low-risk government bonds, moderate-risk mutual funds, at kung may extra ka pa ay sa high-risk opportunities tulad ng crypto o sariling negosyo. Sa ganitong paraan, kung sakaling bumaba man ang value ng isa mong investment, mayroon ka pa ring ibang sources na patuloy na kumikita para sa iyo. Ang pagiging matalino sa pagpapaanak ng pera ay nangangailangan ng balanseng diskarte sa pagitan ng pag-iingat at pagkuha ng kalkuladong risks para masiguro ang iyong financial growth sa mahabang panahon. Higit sa lahat, ang pinakamahalagang investment na dapat mong gawin ay ang pag-invest sa iyong sariling kaalaman at skills dahil ikaw ang iyong pinakamalaking asset. Huwag manghinayang na bumili ng mga libro tungkol sa financial literacy, umattend ng mga seminars, o manood ng mga tutorials na magtuturo sa iyo kung paano palalong mapapalago ang iyong income. Habang lumalawak ang iyong kaalaman, mas lumalaki rin ang iyong kakayahan na makita ang mga magagandang oportunidad at makaiwas sa mga maling desisyon na pwedeng ubusin ang iyong ipon. Tandaan mo na ang mga taong may ipon ay nagiging tunay na malaya lamang kapag ang kanilang passive income o ang kitang galing sa investments ay sapat na para tapatan ang kanilang monthly expenses nang hindi na kailangang umasa sa sweldo. Aral 5. Ang kalayaan mula sa petsa de peligro at pagputol sa siklo ng hirap. Ang huling layunin ng lahat ng paghihirap mo sa pag-iipon at pagtitipid ay hindi lang para makakita ng maraming zero sa iyong bank account, kundi para makamit ang tunay na financial freedom na magpapalaya sa iyo sa stress ng petsa de peligro. Bilang mga ka-tips, alam natin ang pakiramdam ng laging nagbibilang ng barya tuwing malapit na ang katapusan ng buwan at ang takot na baka hindi sumapat ang sweldo para sa mga susunod na araw. Ang pagkakaroon ng matatag na ipon ay ang iyong exit strategy
mula sa nakakapagod na siklo ng pagkakautang at palaging paghahabol sa mga bayarin. Kapag malaya ka na sa utang, mas magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong isip at mas magiging malinaw ang iyong mga desisyon sa buhay dahil hindi ka na kumikilos base sa desperation o takot na wala kang pambili ng pagkain. Isang mahalagang aspeto ng aral na ito ay ang pagputol sa tinatawag nating sandwich generation cycle, kung saan ang mga anak ang nagiging retirement plan ng kanilang mga magulang dahil wala silang naipon noong sila ay malakas pa. Sa pamamagitan ng pagiging disiplinado sa iyong pera ngayon, sinisiguro mo na ang susunod na henerasyon ng iyong pamilya ay magsisimula sa mas magandang kalagayan at hindi sila mapipilitang pasanin ang iyong mga pangangailangan sa hinaharap. Ang pag-iipon ay isang act of love para sa iyong mga anak dahil binibigyan mo sila ng pagkakataon na abutin ang kanilang sariling mga pangarap nang hindi nahahatak pababa ng mga financial burdens na naiwan mo. Ito ang paraan para makabuo tayo ng generational wealth sa ating mga pamilyang Pilipino, kung saan ang bawat susunod na anak ay mas may kakayahan na kaysa sa nauna dahil sa maayos na pundasyong itinanim natin. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng iyong material na pag-aari, kundi sa dami ng oras na kontrolado mo at sa peace of mind na nararamdaman mo gabi-gabi. Kapag may ipon ka, mas may kakayahan kang tumulong sa ibang tao, sa iyong komunidad, o sa iyong simbahan nang hindi ka nag-aalala kung may matitira pa ba para sa sarili mo. Ang pagiging financially stable ay nagbibigay sa iyo ng boses at dignidad, dahil hindi mo na kailangang yumuko o magmakaawa sa ibang tao para lang makahiram ng pera sa oras ng kagipitan. Iyan ang tunay na kahulugan ng pagiging malaya, yung mayroon kang opsyon na piliin ang gusto mong buhay, ang trabahong nagpapasaya sa iyo, at ang kakayahang magbigay sa kapwa ng bukal sa iyong kalooban at walang halong panghihinayang. Para mapanatili ang kalayaang ito, kailangan mong ituring ang pag-iipon bilang isang marathon at hindi isang sprint. Hindi mahalaga kung gaano ka kabilis, ang mahalaga ay hindi ka humihinto sa iyong magandang gawi. Kahit naabot mo na ang iyong mga initial goals, huwag kang babalik sa iyong mga lumang bisyo sa paggastos at laging tandaan ang hirap na pinagdaanan mo noong nagsisimula ka pa lang. Manatiling mapagkumbaba at praktikal sa iyong pamumuhay dahil ang tunay na mayaman ay hindi yung kailangang magpakitang tao sa iba, kundi yung taong sapat ang pera para mabuhay ng komportable nang hindi na kailangang magtrabaho kung ayaw na niya. Ang pagiging consistent sa iyong financial habits ang magsisilbing bakod mo para hindi ka na muling makabalik sa hirap at para manatili kang ligtas sa anumang economic downturn na maaring mangyari sa bansa. Sa huli, ang mensahe ng Tips in Life ay simple lang. Ang pag-iipon ay tungkol sa pagkakaroon ng kontrol sa sariling buhay at sa paghahanda para sa mas maliwanag na kinabukasan. Huwag kang mawawalan ng pag-asa kung sa tingin mo ay huli na ang lahat dahil ang pinakamagandang oras para mag-ipon ay noong bata ka pa. Pero ang pangalawang pinakamagandang oras ay ngayong araw na ito. Simulan mo sa maliit na hakbang, gawin itong habit, at panoorin mo kung paano babaguhin ng disiplina sa pera ang buong pagkatao mo at ang kapalaran ng iyong pamilya. Tandaan mo ka-tips, ang taong may ipon ay may kinabukasan, habang ang taong walang ipon ay laging nakadepende sa swerte o sa awa ng iba. Piliin mong maging malaya at piliin mong maging handa simula ngayon. Bilang pagtatapos, mga ka-tips, ang pagkakaroon ng ipon ay hindi lamang tungkol sa dami ng pera sa iyong bank account, kundi tungkol sa seguridad at kalayaang ibinibigay nito sa iyo at sa iyong pamilya. Natutunan natin na ang pag-iipon ay nagsisimula sa tamang mindset ng pagbabayad sa sarili muna, pagkilala sa kaibahan ng tunay na pangangailangan sa panandaliang luho, at ang pagbuo ng emergency fund bilang iyong proteksyon sa anumang krisis. Higit sa lahat, ang pagpapaanak ng iyong pera sa pamamagitan ng matalinong investment ang magdadala sa iyo sa buhay na hindi mo na kailangang mag-alala sa petsa de peligro. Ang disiplina na ipinapakita mo ngayon ay ang regalong pasasalamatan mo sa hinaharap. Tandaan na ang bawat maliit na halagang naitatabi mo ay isang hakbang patungo sa iyong pangarap. Kayang-kaya mo ito ka-tips. Basta may tiyaga at tamang diskarte, ang iyong financial freedom ay abot kamay na. Hanggang sa susunod nating Tips in Life.
Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, Ang Tips in Life. Maraming salamat! Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.